Marcos na OD daw. Naku po, patay tayo dyan. Na-ospital daw po si Bongbong Marcos, itinakbo daw sa emergency. Naku, ewan natin ha. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to kasi iba't ibang haka-haka ang lumalabas ngayon sa social media. Yung iba tuwan-tuwa. Yung iba naman masama ang loob. Ako sa totoo lang ho, pasensya na ho huwag ho kayo magagalit kayong mga Duterte supporter. Pero ako masama ang loob ko. Ayoko ho. Ayoko hong may mangyaring masama ho kay Bongbong Marcos. Para lang sa kaalaman natin ha. Explain ko sa inyo kung bakit ayaw kong may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Panoorin nyo lang ho itong video na ito para maintindihan ninyo kung bakit ganun ang aking saloobin. Na ayaw kong may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Ayaw ko siyang ma-OD. Ayaw ko siyang lumisan ng mundo na ito. Yan ho, panoorin ninyo ha. Para naman wag nyo kaagad akong hunuhusgahan kasi kayo mga judgmental kayo eh. Title pa... Sandali, may buhok. Title pa lang, hinuhusgahan nyo na kaagad ako mga kababayan. Hintayin nyo muna yung aking paliwanag kung ba't ayaw ko siyang ma-OD. Ano ba yung OD, banat bay? Over delusional. Hindi. Iba po. Sabihin po ng OD is overdose. Yan po kasi ngayon ang sinasabi ng iba dyan na overdose daw. Baka naman na overdose na si Bongbong Marcos. Bakit siya na-overdose? Na-overdose sa kape, pwede din, di ba? Na-overdose kaya sa tsaka. Na-overdose kaya sa pagsisinghot ng mga substance na hindi natin alam. Depende yan kung anong overdose. Maraming klase ng overdose. Ako kasi na-overdose na ako ng Wagyu. Gago! Na-overdose na ako ng Wagyu. Breakfast ko, Wagyu. Pag ano ko, Wagyu. Pag ano ko, Wagyu na naman. Hanggang makatulog ako, Wagyu pa rin na nasa isip ko. Biro lamang po. Kasi meron po ako nabibilang murang Wagyu eh. Hindi ko sasabihin sa inyo. Ba't ko i-share? joke lang. Anyway, ayun na nga po. Ngayon po pinag-uusap-usapan na baka daw na overdose. Alam naman po natin, di ba, yung sinabi nga ho ni Madam Amy Marcos, yung kanyang kapatid. Kapatid po niya nagsabi, hindi po ako. Kapatid niya nagsabi na ang breakfast daw ni BBM ay, alam mo na, si Mary Jane. Kilala niyo si Mary Jane, di ba? Tapos ang nakakailang session nga daw sila sa isang araw. Hindi po ako nagsabi niya na si Amy Marcos. Ngayon, napagtanto tuloy ng mga iba nating kakababayan, naku, baka naman na overdose na yung animal na yan. Sana naman, yun ang sinasabi ng iba. Nakikita ko lang sa social media, pinost ko kasi sabi ko doon sa social media ko, doon sa bago kong Facebook account. By the way, Highway, meron pala akong bagong Facebook account kasi alam mo naman, yung mga hindot, nireport tayo, minasreport tayo, kaya nawala yung Facebook account natin. Meron tayong bagong Facebook account doon. At sabi ko nga doon, kung na-OD, sabi ko, wag naman po sana. Ayoko pong ma-OD si Bongbong Marcos. Tapos nagsabi ng iba, hindi, okay lang yun, ma-OD na siya. Kahit di na makulong. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Kasi alam mo, eto, ladies and gentlemen, this concerns ang buong Pilipinas. Kasi if you would remember, yung kanyang tatay, di ba? Yan din ang issue ng kanyang tatay nun hindi OD. Ibig sabihin yung issue na may sakit, di ba, yung kanyang tatay. At because of that, para bagang sinasabi na nung iba na he can no longer lead the country. At kaya iyong mga ibang tauhan niya ay umaabuso na. Yun po ang sinasabi. Ngayon, totoo kaya yun? Na umabuso yung mga tauhan niya nung panahon ng siya po ay may sakit na. Kasi kung makikita ninyo dun sa Made in Malacanang ba yun? O tama. Doon sa Made in Malacanang na pelikula ni Senator Amy na nanggaling po mismo sa anak hindi po nanggaling ko gani-ganino. And doon talagang may sakit na po si Senior Marcos Senior. At doon tila hindi na siya makapagdesisyon at iba na nagdidesisyon. Kaya eventually binitbit na siya ng Amerika sa Amerika. Di ba ho? Yun ang sitwasyon. So ngayon, yan ang tinatanong ng taong bayan ngayon. Eto ho bang si Bongbong Marcos ay gano'n na rin ho ba sitwasyon? Kasi mapailang araw na pong hindi nagpapakita in public eyes etong si BBM. At the same time, biglang in-announce ngayon ng Malacanang na siya ho ay dinala sa ospital. For discomfort. Yun lang ang sinabi. Pero tingnan natin. Panoorin muna natin tong balita.
Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halili-Mase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOYM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang awarding ceremony. Grabe, ironic, ano? Dapat atin daw nung Toy yung top outstanding, mga nakatayo na. Siya hindi makatayo. Hayop yan. Hayop. Hindi daw makatayo. Hindi daw. Huwag naman kayong ganyan. Kayo no, sama ng mga ugali yung mga animal kayo. Kanina, but instead of the President's Executive Secretary Ralph Recto yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi nak-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman. Mali yan eh. Mali ang hindi dinitalye. Kasi okay lang kasi po pagka ordinaryong Pilipino ka na ikaw ay private citizen, hindi ka, walang pakialam ang ibang tao sa iyo. Pero kung ikaw ay presidente, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang kalagayan at health situation. As a matter of fact, di ba, naalala nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Yeah? Binubusisi siya tungkol sa health niya palagi. Tapos lagi ngang may hashtag ang mga ulul na ano, nasaan ang Pangulo? Di ba? May mga ganyan-ganyan. Tinan mo ngayon, wala. O asa na yung mga hindot na mga makakaliwa, makatae, black at saka itong mga kakampuet at saka itong mga dilawan. Di ba dati naalala ninyo? Sila'y mahilig dyan eh. Nasaan na Pangulo? Nasaan na Pangulo? Ba't ngayon hindi nyo hanapin? Di ba? Pansinin nyo, wala ka makikitang hashtag ngayon na nasaan na Pangulo. O. Pero dapat po, noong panahon na yun, sige, nasaan ang Pangulo? Bigla siyang lalabas. Magkakaroon siya ng talk to the people. Di ba? May nagpapahinga siya, mga 3 days, ganun. Pero after nun, lumalabas siya. Dito, nasa na Pangulo. Medyo, I think, matagal-tagal na bago huli nating nakita yan. Kasi, noon kasi, nung panahon noon ni Pangulong Duterte, nakabunto talaga RTBM. Tapos makikita nyo doon lahat ng ginagawa ni Pangulong Duterte doon sa kanyang araw. Nakabuntot sila. Talagang naka-live yun. Live stream yun. Although may delay lang ng konti. Dinidelay lang nila ng konti for security reason. Para hindi masundan at hindi makapag-prepare kung sino man yung may tangkang masama. So, delay lang ng konti. Pero ngayon, walang ganun. Walang ganun na talagang masasabi mo naka-live stream ang Pangulo everyday. Kaya nga, mapapansin mo, hindi laging nag-a-appear. Magtataka ka kung bakit. Di ba? Tapos ngayon, ganito. Na idadalhin daw sa ospital. Bakit hindi man lang nag-hashtag yung mga ulul na sinasabi nilang nasa ng Pangulo, nasa ng Pangulo? Di ba? Yun totoo. Nasa ng Pangulo? Na-OD na ba? Hindi natin na, we are not wishing it. As a matter of fact, I told you, ayoko nga eh. Di ba? In the beginning of my video, ayoko ma-OD siya. Papaliwanag ko kung bakit mamaya-maya. Pero, nasaan na Pangulo? Yun ang tanong. Nasaan ang Pangulo? Na-OD na ba siya? Wala bang video nakakaway-kaway man lang siya ng ganyan? O ganyan-ganyan man lang? Wala? Para malaman natin, di ba? Kasi naalala ko nung si Pangulong Duterte naglabas pa ng dyaryo eh. Yung kasi ganun yun eh, para proof of life. Hawakan mo yung dyaryo, may date doon ng dyaryo. Yung cover ng dyaryo. Tapos, may ganun pa si Pangulong Duterte nun eh. Bakit ngayon walang ganun? Bakit wala man lang ano? Dapat talagang malaman ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan yan. Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM.
PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly nadadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya. Diyan pa lang kasinungalingan na kagad to si tagapagsinungaling ng Malacanang. Diba? Napagod daw sa trabaho. Asan? Wala naman kami nararamdaman na tinatrabaho ni Marcos. Ang alam ko ng trabaho niya, i-ribbon cutting niya lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte. Yun lang. Ribbon cutting. Asan ang trabaho niya? Una, wala kami nakikita. Pangalawa, wala kami nararamdaman. Yeah? Kung nagtatrabaho talaga ang presidente, dapat malang naramdaman natin. Yeah? Makita natin yung pag-asensyo ng bayan. Yung mga bagong polisiya. Wala. Puro nagsasalita, mga tauhan niya, mga amuyong niya. Wala ka makikitang pagbabago, kaayusan, pagiging command. Wala kang makikita doon sa Pangulo. As a matter of fact, ang gagawin lang niya, ribbon cutting, tapos ngingiti-ngiti, ngingiwi-ngiwi. Ganun. Tapos sasabihin mo, napagod siya trabaho. Anong trabaho niya? Mag-ano ng foil? Hindi, ako nagtatanong lang ako Hindi, foil. Alam mo yun, pagkakakain ka, baka kayo naman talaga sama ng isip ninyo, talaga mga animal kayo. Yung di ba, pag alam mo yung foil, di ba? Pare, mag-iihaw ka ng isda, di ba? Pag ihaw mo ng isda, ilalagay mo ngayon yun sa foil. Bakit? Kasi para pag pinainit mo siya uli, papainit mo na lang siya sa anong tawag doon, yung humahangin. Ano ba humahangin? Nakalimutan ko doon yung tawag doon. O basta yung may hangin. Hindi na uso ngayon microwave. Yung hangin na ngayon, tapos ilalagay mo ngayon sa foil yun para hindi masunog, di ba? O di kaya naman, papainit mo, nasa foil. O. Yung ibig sabihin ng foil, kayo talaga, Gago! At maganda naman ang kanyang kalusugan. Siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Nasa Malacanang daw. And Ruth, Naniniwala ba kayo? natin yung reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay PBBM. Nako, may Gaya impeachment ng unang complaint. impeachment complaint, confident daw sila Nako. na ito ay walang malinaw na basihan para Nako. mapatalsik si PBBM. Yung sinasabi nila na mga betrayal of public trust Nako. at yung pagbabalik daw ng pork barrel sa ilalim ng Marcos administration. Ang sabi dyan ng Malacanang, magpakita ng ebidensya Yun. naghain ng impeachment laban kay PBBM. Pero sila Yun. naman daw ay confident na hindi matibay ang mga grounds na ito. Pero Sandali sinasang-ayunan ko si Yusek Castro dyan magpakita ng evidence for the impeachment of BBM. Ngayon, ibabato ko rin sa'yo. So, pakita rin kayo ng ebidensya that the president is well and kicking. Alive and kicking. Dapat ipakita nyo rin yung ebidensya, hindi pwedeng laway lang. Karapatan namin yan, bilang Pilipino na nagpapasahod sa inyo, karapatan namin malaman kung ano ang kalalagayan ng presidente. Ako gusto ko malaman talaga. Kasi gusto ko malakas siya, buhay siya at kaya niyang harapin ng lahat ng akusasyon sa kanya. Mamaya, pag-usapan natin yan, bakit gusto ko siyang hindi mayari. Hindi ako talaga honest, ayoko mayari siya. Unfair pag nayari siya. Bakit? Hindi niya pagdudusahan ng mga ginawa niyang katarantaduhan sa bayan na to. Yan ang dahilan. Hindi pwede, ligtas na siya? Doon na siya sa impyerno? Hindi pwede. Kailangan makita ng taong bayan ang ginawa niyang, pinagdudusahan niya ang katarantaduhan, kapabayaan niyang ginawa sa bayan na ito. Yan ang katotohanan. Yan ang gusto kong mangyari. Gusto kong mangyari ay dapat ay malaman niya na hindi natuwa ang bawat Pilipino sa ginagawa niya, sa kahayupan at kapabayaan niya sa bayan na ito. Yan ang totoo. respetuhin pa rin daw nila ang due process. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ayun. Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga Ayan po yung balita. Pakinggan natin yung buong kasi dito may mga nahuli tayong sinabi nito ni Claire Castro na bubukingin natin.
Magandang araw, Malacanang Press Corps. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after Dito piling-pili yung salita niya, di ba? Under observe daw. Ayaw pang sabihin na itinakbo. Di ba? Ayaw pang sabihin na itinakbo sa emergency. Talagang observe lang. Ano yung bigla-bigla? Ay, naisipan ko. Naisipan ko pumunta sa ospital para lang ma-observe ko yung sarili ko. Aminin nyo na tinakbo sa emergency. Huwag na kayong puro palusot. Tama, mali. Puro kayo palusot eh. experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience? Yan. Ano ba yon? Discomfort? Nagtatae? Asidi? Ano ba mga discomfort? Hirap makahinga? Asthma? Minor stroke? May minor ba stroke? Minor heart attack? Ano ba? Ay, kasi sabi discomfort eh, di ba? Baka naman burp ng burp. Gumagano ng gumaganon. Sinisipon. Grabing discomfort yun, sipon ha. Nasusuka, naduduwal. Nakalunok ng pakwan. Ano pa? Okay, baka naman nasobrahan. Saan nasobrahan, mga kababayan? Nasobrahan sa kilawin. Bakit kilawin? Hindi kasi pagka nasobrahan ka sa kilawin, alam mo yung kilawin, tuna, gano'n. Minsan sumasakit yung tiyan mo kasi maasim, tapos minsan hindi press yung tuna na yun. Yan, magkakaroon ka talaga ng discomfort nun. Ano dahilan? O nasobrahan sa di umano, allegedly. Yung sinabi ni Senator Amy, na bumabatak yung kapatid niya. Baka naman nasobrahan na doon. Bakit di nyo sabihin? Anong sasagot mo? Tagapagsinungaling ng Malacanang? Last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang Tumabi ka na dyan. Wala ka palang alam eh. Lumayas ka na sa posisyon mo. Wala ka palang alam. Gago! Hindi, kung wala kang alam, lumayas-layas ka na dyan. Walang kwenta yan. na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa... Muling nagtatrabaho, kaka... Napakasinungaling din itong aling to, no? Mantakin mo, nagkaroon ka ng discomfort, tinakbo ka sa ospital, di ba? Nakabalik ka na ngayon, tapos muling nagtatrabaho. Pero, hindi ka naman nakikita ng tao. Alam mo, kung ako sa'yo, pwede mo naman sabing nagpapahinga, di ba? Recovery. Walang ganun. Nakaano ka ng discomfort to the point na din ka sa ospital. Kasi, yun nga lang discomfort na konti, nagtatay, hindi ka naman dadalhin sa ospital nun di ba? Masakit ang ulcer mo. Hindi ka naman dinadala sa ospital, bibili ka lang ng inumin di ba? Na gamot. Kung ganun lang yung mga discomfort mo. So, ibig sabihin, nung pag dinala ka sa ospital because you are experiencing discomfort, ibig sabihin, medyo malala. Kaya nga ang tinawag doon, emergency room Ibig sabihin ng emergency. Ibig ba sabihin ng emergency? Hindi emergency. Kaya nga emergency, di ba? Kasi nga, mukhang hindi mo na kaya solusyonan ng mga home remedy medicine o over-the-counter medicine. Kaya ka nga tumakbo ng ospital. Unless nag-iinarte yan. Ay, sumakit yung kuko ko. Punta ako sa ospital. Ganon? Talaga mo hinang nilalang? Ganon lang ba siya? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kung pumunta ko sa ospital, medyo may discomfort talaga. Tapos, gabi yun Sana nga umaga Hindi, gabi. Tapos ngayong umaga, nagtatrabaho na daw. Napakasinungaling nitong babaeng to. Napakasinungaling mo talaga.
Hindi mo na lang sabihin nagpapahinga. Wala namang masamang magpahinga kung kailangan dahil may sakit. Lahat naman tayo nagkakasakit. Pisikal. Kung inuubo o nasusuka, pwede ka naman pahinga muna. Pahinga lang muna ako ngayong araw na to, sandali lang. Sasabihin mong hindi nagtatrabaho na ngayon. Kung nagtatrabaho yan, may video yan. Ganun lang kasimple. Pag nagtatrabaho yan, may video yan. Nandyan ang RTBM sa paligid. Nakasunod yan, palagian. Di ba? Kumakaway-kaway pa nga siya kahit wala siya kinakaway ang mga demonyo eh. Ewan ko, demonyo ba yung kinakawayan niya? Kaway siya ng kaway, di ba? Ganyan, naka-video ng RTBM. Oh. Tapos ganyan sasabihin mo, nagtatrabaho. Asan yung video? Sabi mo, hindi naman lahat kailangan i-video eh. Hindi totoo yan. Hindi, alam mo, ito, pag may nagsabing hindi kailangan lahat i-video, that's wrong. For me, as a public official, especially you are the top official of the land, you are the president, dapat talaga naka-video pag nagtatrabaho ka so that the people will know what are you doing for us. It's the choice of the people whether to watch. Kung ayaw nila, naeepalan sila, di wag silang manood. Pero it is the duty, again, duty of the president na malaman ng taong bayan kung siya ay nagtatrabaho o hindi. Malacanang, siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribado. Ayan, yan yung sinasabi. Umaga itong press briefing eh. So sa gabi sinabi na dala sa ospital. Umaga sinabi okay na daw. Okay? Tapos sabi niya magkakaroon daw ng meeting ngayon or appointment. And lo and behold, hindi natuloy yung appointment. As of now that I am recording this video, upload ko kasi agad-agad ito eh. Hindi ho natuloy yung meeting na yon. On whatever reason is, hindi natuloy. So, ibig mong sabihin, nagtrabaho siya nung umaga, tinamad na siya nung gabi. That's how liar you are, Miss Yusek Castro. Ay, Claire. Tama. Claire Castro. Diba? Hindi pwede yun. Ba't nyo kinancel? Dahil nagtrabaho nung umaga? Ganon? So, ibig sabihin, hindi talaga nagpapahinga yung presidente. Huwag kayong masyado kayong huwag kayong magsinungaling. Sabihin nyo na lang yung totoo. Wala namang masama kung sabihin nyo nagpapahinga yung presidente kasi ginujubo, di ba? Ginijika. Pwede nyo naman sabihin ng ganun. Huwag na yung puro kayo kasinungalingan. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days or should we expect the president to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya. Alam mo, naalala ko tuloy yan. Sabi niya, di ba, makikipag-meeting daw siya sa mga opisyal niya. Naalala ko yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit? Pag may mga nagki-question na ganyan, tapos may meeting, may mga cabinet meeting, o di kaya mga meeting niya, mga opisyal ng gobyerno, naglalabas si Bongo ng picture. Yung mukha ni Bongo nasa harapan. Tapos nandun si Pangulo Duterte sa likod. Then, as a proof. Di ba? Bakit walang proof na ganyan ngayon? Hindi, totoo yun. Di ba naglalabas si Senator Bongo, kaya nga ang tawag sa kanya, pambansang, anong tawag doon? Pambansang whatsoever. Basta, yun. Dahil nga sa lahat ng picture ni Pangulong Duterte, nandun yung mukha niya, nasa harap. O hindi sa harap, nasa likod. Poker face, di ba? Hindi man lang nag-smile. Malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulong. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, have you personally seen the president and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Yari ka ngayon. Nakita mo bang personal? Kung hindi mo pala nakita ang personal, huwag ka nang display dyan. Di ba? Wala kang palang alam eh. Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po.
mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit nung madaling araw po ay nitatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at hindi po siya So ayan yung sitwasyon ngayon ni Bongbong Marcos, ha? Eto, isingit lang natin bago tayo magtapos kasi napaka-importante nito. Alam mo, ito si Torre. Ito kasi si Torre, alam naman po natin na talagang sinisipa na, sinusuka ng administrasyon na ito to the point na tinanggal ka siya kagad siya as PNP chief. Tapos, binastos ba siya by giving a position na sobrang lower? Sana nga kung chairman ka o head ka ng MMDA. Hindi eh. MMDA manager. Ang ina niya. Imaginein mo ikaw nasa kumpanya ka. Ang posisyon mo vice president kasi ganito yan, presidente, di ba? O siyempre si Marcos yun. O halimbawa sa kumpanya, si presidente ng kumpanya, presidente ng Pilipinas. Tapos merong mga VP, maraming VP, vice president for ganyan sa kumpanya, vice president for administration, vice president for security, vice president for ganito, maraming ganyan. Alam ko yan kasi yan ang posisyon ng aking ama nung bago siya mag-retire. Vice President for something, di ba? Alam mo, si Torre parang ganyan. Vice President for security and peace, something like that, ng kumpanya. Di ba? So kung meron mang ganon, nandun ka na sa posisyon na yun. Binigay ka na, nandun ka na. Kunwari, kumpanya ni Banat by Corporation. Gano'n. Marami kong hawak. Hotels, resort, restaurant. And I'm the president. I'm the CEO. And my vice president ay si Jay Guevara, halimbawa. Si Jay Guevara ang aking vice president for security kasi mukhang security guard. Di ba? Hindi ko naman nilalait kayo talaga. Ibig sabihin kasi malaki, maitim, parang di ba? Vice president for security and maintenance. Ang sabi ng maintenance ng peace and maintenance. Something like that. Invento na lang yun. Pero yun na yung position mo. Doon sa Banat by Corporation. Biglang tinawag ko siya, di ka dito. Ayaw mo sumunod kasi sa akin eh. Halika dito. Lipat na kita ha. Doon ka na lang sa manager. Manager ng isang restaurant. Anong ibig sabihin nun? Bakit mong inilagay doon bilang manager na lang ng isang restaurant? Hindi na ng national. Remember, MMDA is not national. It is part of the national government, pero hindi niya sakop ang national. Bakit? Kaya nga MMDA, Metro Manila Development Authority. Metro Manila lang ang sakop ng MMDA. Walang MMDA sa Cebu, walang MMDA sa Davao, walang MMDA sa ibang lugar. Kasi nga, Metro Manila. Kung meron mang dyan, iba na ang tawag. Etong pinaglagyan ni Torre, MMDA, Metro Manila Manager. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung ikaw ay isang manager, binaba kita sa pwesto mo, kulang na lang, mag-resign ka na lang, mahiya ka sa balat mo. Ni-retain na lang kita dyan kasi kawawa ka naman. Diba? Parang ganun eh. Hindi ka kasi masunurin, sobrang yabang mo, inilagay na lang kita dyan sa baba. Bahala ka dyan. Di ba? Ibig sabihin, talagang pinagtatabuyan na siya. Mantakin mo pinagtatabuyan plus ito pa. Ng optional retirement, taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon?
Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding pero muli the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. So, ibig sabihin po ba nito ay maililipat na o willing na siya na ilipat yung 4-star rank niya kay General Jose Melencio Nartates? Yan po ang sinabi natin sa kanya. Nung una kasi ayaw pa mag-retire ni Torre. So, nagkakaroon ng confusion ngayon. Kasi sabi ng Napolcom, hindi, retired na yan, matik na kasi wala na siya sa PNP. Inilipat na siya sa MMDA management. So wala na dapat siya. Pero ano ginagawa ni Torre ngayon? Ayaw niya pang bitawan ang posisyon ng kanyang pagiging 4-star. Sinasabi niya, hindi! Hindi! 4-star pa rin ako! Umasal diwata na siya. 4-star pa rin ako! Hindi pwede! Tapos tinanong ngayon ng Malacanang, ano ba? Totoo ba na 4-star pa rin siya o totoo yung sinasabi ng Napolcom? Ngayon, kinaklaro ni Claire Castro na nagkausap na daw sila ni Torre at alam na ni Torre na hindi na siya 4-star. Mantakin mo, Torre, nilalaglag ka na Malacanang. Mag-tell all ka na kasi, Torre. Yan ang sa'yo, problema sa'yo eh. Kapit tuko ka pa, sip-sip ka pa kay Marcos hanggang ngayon habang si Marcos patuloy kang nilalaglag. Di ba? Magsabi ka na ng totoo. Sa lahat ng mga kawalang niya ang ginawa mo, sino nagutos sa'yo, ano utos sa'yo. Sabihin mo na lahat ng kalokohan na yan. Di ba? Para naman kahit pa paano, may balik yung konti mong dangal. Kung magsasabi ka ng totoo. Kasi ngayon, ultimong administrasyong pinagsilbihan mo, administrasyong inalila ka, administrasyong sinunod mo. Ngayon, kahit ultimo yung 4-star mo, sinasabi wala na sa'yo yun. Wala ka na. Ayan, sinasabi ni Claire Castro ngayon. Di ba? Di, totoo ba yan? Wala ka na talagang 4-star. So, anong tawag nila sa'yo? Tapos ngayon, nilalaglag ka pa nung nilakson na kesyo gusto mo daw makialam doon kay Bernardo. Ito nga alam mo, something weird doon sa part na yun Bakit niya gustong makialam kay Bernardo? May nag-utos ba sa kanya na sa taas, oy, kunin mo yan si Bernardo. Turuan natin yan. Atin yan. Sinong nag-utos sa'yo? Ngayon, definitely, ibang ano yun, ibang sekta, ibig sabihin ibang tao yun. Kasi nilalaglag ka ng administrasyon at sinasabing pinilit mong kunin pero hindi pumayag si Bernardo. So talagang nilalaglag ka. Hindi mo ba nararamdaman yun, Torre? Ganyan ka ba katanga? Sorry ako nagtatanong lang ako Ganyan ka ba katanga? Hindi, huwag ka magtanga-tangahan. Don't be, again hindi po mura ang tanga. Foolishness, it's even in the Bible. Di ba? Nandun po yun, foolishness, stupidity. Nasa Bible po. Foolishness pa lang nasa Bible, hindi stupidity. Foolishness. So, ibig sabihin, huwag kang tanga-tanga. Huwag mong hayaan na ginagawa kang tanga ng mga tao dyan sa Malacanang. Talagang sobra-sobrang nilalaglag ka na. Pakiramdaman mo naman yan. Ngayon, ang hinihingi lang naman ng taong bayan sa'yo, you tell all what really happened nung mga nakarang arrest mo kay Pangulong Duterte. Yun yung pagsuko ni Pastor Kibuloy sa'yo. Di ba? Alam ko na meron ako nadidinig. Medyo tumetell all ka na daw. Sana naman, totoo yan. I-tell all mo na sa korte. Isagad mo na. Di ba? Isagad mo na nang magkaalaman talaga. Yan naman, ma'am. Okay na sa kanya yun. Accepted na niya. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general.
Okay, so wala na tayong magiging problema doon? Wala na po. Okay, salamat po ma'am. Salamat. Tingnan mo, may problema dahil sa'yo. Mantakin mo yun. That's how sinasabi nila. May problema dahil sa'yo. Ay, nako. Anyway, Tore, magising-gising ka na, ha? Okay, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating upload ng video. The next performance will start momentarily.